Isang tala ng paglalakbay ng isang mortal tungo sa immortalidad, kaharian ng mga Diyos. Kabanata 711, ang panganib. Ang rehiyong impyerno ang pinakamakaluma at pinakamalupit sa tatlong pangunahing kapangyarihan sa gitnang daigdig. Kahit ang mga nilalang mula sa ibang pook sa gitnang daigdig ay mahigpit na ipinagbabawal na pumasok dito, lalo na ang isang tulad mo na nagmula sa kaharian ng mga Diyos. Kung makapasok ka roon at matuklasan ka, tiyak na mapapahamak ka, paliwanag ni Belian. Narinig ko na ang tungkol sa tatlong kapangyarihan ng gitnang daigdig, ngunit hindi ko pa kailanman nalamang ano sila. Maaari mo ba akong bigyang linaw dito, Panginoon ng Daan na Bailey? Tanong ni Hanli. Sa palagay ko ay wala namang masama kung sasabihin ko na ito. Sa gitnang daigdig, ang mga lupain sa pamumuno ng Panginoon ng Palasyo ng Muling Pagkabuhay ay tinuturing na mga radikal o matitinding reformista. Nais nilang pag-isahin ang lahat ng lakas ng gitnang daigdig upang lusubin ang kaharian ng mga Diyos. Ang mga konserbatibo naman ay ang mga sakop ng rehiyong impyerno. Naniniwala sila na ang rehiyon ng muling pagkabuhay ang sanhi kung bakit laging sinasalakay ang gitnang daigdig mula sa mga hukbo ng kaharian ng mga Diyos. Dahil dito, iminumungkahi nilang pag-isahin din ang lakas ng gitnang daigdig, ngunit ayaw nilang lumusab sa kabilang kaharian. Tungkol naman sa ikatlong pangkat, binubuo ito ng mga lupain sa ilalim ng rehiyon ng itim na lubad. Ang hangad nila ay panatilihin ang kasalukuyang kalagayan at huwag nang baguhin ang anuman, pagpapaliwanag pa ni Belian. Naiintindihan ko na, bakit kaya magkakaiba ang kanilang pananaw tungkol sa kaharian ng mga Diyos? Tanong ni Hanli. Iyan ay nakabatay sa kung sino ang bumubuo sa bawat pangkat. Ang rehiyon ng muling pagkabuhay ay karamihan ay binubuo ng mga immortal ng tatlong bangkay. Napakalakas ng kanilang pagnanais at uhaw na makabalik sa kaharian ng mga Diyos, kaya naman likas na gusto nilang bumalik doon. Ang rehiyon ng impyerno naman ay tinitirhan ng mga katutubong immortal ng gitnang daigdig. Nais nilang ipagtanggol ang kanilang lupang tinubuan at umiwas sa anumang labanan laban sa mga Diyos. Sa kabilang banda, ang rehiyon ng itim na lubad ay binubuo rin ng mga katutubo, ngunit tutol sila sa diktadorya at mahigpit na pamamahala ng rehiyon ng impyerno. Gayunpaman, hindi rin sila nagtitiwala sa mga immortal ng tatlong bangkay ng muling pagkabuhay, kaya naman nananatili silang nasa gitna at walang kinikilingan, paliwanag ni Belian. Ano naman itong mga immortal ng tatlong bangkay na iyong binabanggit, Panginoon ng Daan na Bailey? Tanong ni Hanli. Bago pa maging ninuno ng daan ang isang makapangyarihang nilalang sa kaharian ng mga Diyos, kailangan muna niyang putulin at talikuran ang tatlong kaluluwa ng bangkay upang matanggal ang lahat ng kanyang ugnayan at damdamin sa daigdig. Ang mga bagay na ito na tinatalikuran ay tinatawag na tatlong bangkay. Ito ang mga pinakamalalim na pagnanasa at kagustuhang nabuo ng isang nilalang habang siya ay nagsasanay at lumalakas. Sa oras na maputol at mawalay ito, nagiging kaaway na sila ng taong nagtalikod sa kanila. At dahil sa ilang kadahilanan, ang mga tatlong bangkay na ito ay napadpad sa gitnang daigdig at dito naging mga immortal, paliwanag ni Belian. Marami pang nais itanong si Hanli tungkol dito, ngunit noong akmang magsasalita na siya, kumaway na lamang ng kamay si Belian at nagpatuloy. Ang pagtatakwil sa tatlong bangkay ay isang lihim at ipinagbabawal na paksa. Walang sino mang makapangyarihang nilalang ang nais magsalita tungkol dito. Ako man ay napakalayo pa sa antas na iyon, kaya kakaunti lamang ang aking nalalaman. Hindi na kita masasagot pa sa iba mong katanungan. Kung ganoon, ibig sabihin ba nito na hindi ko dapat isiping pumasok sa rehiyon ng impyerno? Tanong ni Hanli habang mapait na ngumingiti. Noon, imposibleng makapasok ka doon. Ngayon, posible na, ngunit halos wala kang pagkakataong matagpuan ang lawa ng paglilinis ng kasamaan. At hindi pa nabibilang doon ang panganib na maaring ikamatay mo kapag sinubukan mong lamusong sa loang iyon, sagot ni Belian habang umiiling. Sa katotohanan, ang sakit kong pagkabulok dahil sa masamang enerhiya ay napaka-espesyal. Sinubukan ko na ang napakaraming paraan upang lunasan ito ngunit walang nagtagumpay. Posibleng ang lawa ng paglilinis na lamang ang natitirang pag-asa ko upang marating ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Kung mayroon mang paraan upang makapasok doon, pakiusap ay sabihin mo sa akin. Ako ay lubos na magpapasalamat, same time na wika ni Hanli habang gumagalang. Nanatiling tahimik si Belian ng mahabang panahon, tila naglalabanan ang kanyang damdamin at kaisipan. Hindi naman siya minadali ni Hanli at matiyagang naghintay. Sige na nga, marami na akong sinabing mga lihim na hindi ko dapat sana ay ibinunyag sa iyo. Ngunit may utang na loob ako sa iyo, at sigurado akong wala kang kinalaman sa makalangit na hukuman, kaya sasabihin ko na ang nais mong malaman.
Naparito ako sa lungsod ng Kalmadong Palay upang subukang hikayatin ang rehiyon ng itim ng ngipin na kumampi sa panig ng muling pagkabuhay. Ang layunin ko ay makuha ang kanilang boto para sa darating na komperensya ng tatlong rehiyon na gaganapin sa lungsod ng Ozark, sa loob mismo ng rehiyon ng impyerno. Sa wakas ay ibinunyag ni Bailey yan matapos ang mahabang pag-iisip. Kung ganoon, maaari ba kitang samahan upang makapasok at dumalo sa pagpupulong na iyon? Tanong ni Hanley habang bahagyang nagniningning ang kanyang mga mata. Ang komperensya ay napakahalaga dahil dito nakasalalay ang magiging paninindigan ng buong gitnang daigdig laban sa kaharian ng mga Diyos. Sa ngayon, inatasan akong lapitan pa ang marami pang ibang neutral na rehiyon sa ilalim ng itim na lubad tulad dito upang makakuha tayo ng kalamangan. Isa pa, hindi ka tunay na kasapi ng palasyo ng muling pagkabuhay, kaya hindi kita maaaring isama, sagot ni Bailey yan habang umiiling. Naiintindihan ko. Kung ganoon, sa palagay ko ay mayroon akong ibang paraan. Yamang narito ka upang hikayatin ang pinuno na si Miao Gao, siguradong dadalo ang rehiyon ng itim na ngipin sa komperensya. Sasama na lamang ako sa kanila papunta sa rehiyon ng impyerno, wika ni Hanley. Talaga bang gusto mong pumunta doon? Nagbibigay nga ng pagkakataon ng pagpupulong na ito, ngunit kasabay nito ay tiyak na mas patitibayin pa ng mga tao sa impyerno ang pagbabantay sa paligid ng lawa ng paglilinis. Napakalaking panganib ang iyong tinatahak, babala ni Bailey yan na may halong pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Panginoon ng daan na Bailey. Desidido na ako, sagot ni Hanley habang nakangiti at tumatango. Nakita ni Bailey na hindi na mababago pa ang pasya ni Hanley, kaya naman ngumiti na lamang ito at nagsabi, si kasamang daan na si Huyan ay laging may matalas na mata sa pagkilala sa mga may galing. Sinabi niya sa akin na nakatakda kang magkaroon ng dakilang kapalaran. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli sa ganitong kakaibang pagkakataon. Siya ay namumuhay ng maginhawa ngayon, habang tayong mga ito ay kailangang magpagod at maghirap lamang upang mabuhay. Mabuti na lamang at marami akong natutunang paraan ng paggawa ng alak mula sa kanya, kaya mayroon pa akong magandang baon. Nais mo bang makipinuman sa akin, Panginoon ng daan na Bailey? Tanong ni Hanley na nakangiti. Masayang masaya po, sagot ni Bailey na may malawak na ngiti. Nagkwentuhan silang dalawa hanggang sa malapit ng sumikat ang araw, at saka lamang sila naghiwalay ng landas. Makalipas ang ilang sandali, umalis na si Bailey sa lungsod ng Kalmadong Palay. Nang hapon ding iyon, muling dumalaw si Miao Shu kay Mo Guang. Ipinalam nito na sasama siya sa kanyang ama patungo sa lungsod ng Ozark upang dumalo sa komperensya ng tatlong rehiyon. Ayon sa utos ni Hanley, agad na nagpakita ng interes si Mo Guang sa pagpupulong at hiniling na sumama na lamang sila kay Miao Gao patungo roon at dumaan sa loob ng rehiyon ng impyerno. Hindi agad pumayag si Miao Shu. Sa halip, sinabi niyang ipapaalam muna niya ang kahilingan kay Miao Gao at nasa kanya na ang pasya. Hindi nagtagal, bumalik ito at ibinalita na pumayag naman si Miao Gao. Sa simula ay nagulat pa ng kaunti si Hanley, ngunit agad niyang naunawaan ang dahilan. Ang rehiyon ng Nararbude na sumalakay noong pista ng Tamda ay isang maliit na sakop lamang ng impyerno. Ipinapahiwatig nito na hindi masyadong maayos ang ugnayan ng bawat rehiyon bago magsimula ang komperensya. Dahil sasama ang tatlo ni Hanley sa kanilang paglalakbay, magkakaroon sila ng karagdagang proteksyon, na isang magandang bagay para sa kanila. Gayunpaman, dahil sa dami ng mga pangkat na dadalo, mayroon pang sapat na oras bago ang takdang pagpupulong. Halos kalahating taon pa ang lilipas bago sila tuluyang umalis patungo sa rehiyon ng impyerno. Tuldok, lumipas ang ilang buwan at dumating na ang araw ng pag-alis. Isang dambuhalang sasakyang may tatlong palapag ang nakadaong sa plaza sa harap ng tirahan ng pinuno. Ito rin ang sasakyang ginamit ni Hanley noon, ngunit ang mga hayop na parang kabayo na humihila rito ay mas malalaki kaysa dati, at sa halip na dalawa, tig-tatlong pares na ng pakpak mayroon ang mga ito. Lumabas mula sa pintuan si Hanley, Mo Guang, Shi Chuankong, Miao Gao, Miao Shu, at isang lalaking nakasuot ng abong damit at may matangos na ilong. Mga kasamahan sa daan, pupunta muna tayo sa lungsod ng itim na ngipin upang makipagtagpo sa mga namumuno roon. Mula doon ay sabay-sabay na tayong papunta sa rehiyon ng impyerno, wika ni Miao Gao sa tatlo. Sasama lamang kami sa paglalakbay at susunod lamang kami sa inyong pasunod, mahal na pinuno, sagot ni Mo Guang habang nakangiti, habang si Hanley at Shi Chuankong ay nanatiling tahimik at nagpanggap na mga masunuring alagad. Ang komperensyang ito ay napakahalaga at seryosong tinatanggap ng lahat ng rehiyon. Pakitanggap ang mga card na ito bilang panauhing nakatatanda, upang hindi mapag-alinlanganan ang inyong pagkakakilanlan habang naroon, wika ni Miao Gao habang inilalabas ang tatlong itim na card.
Tinanggap ni Hanli ang mga ito at nagpasalamat. Pagkatapos ay nagtanong si Mogwang, mahal na pinuno, gaano po katagal bago kami makarating sa lungsod ng itim na ngipin? Nasa gitnang bahagi ito ng rehiyon. Ang mga kabayong may sungay na may 6 na pakpak na ito ay mas mabilis kaysa sa mga nauna, ngunit gayunpaman, aabutin pa rin ito ng mahigit 10 taon bago tayo makarating, sagot ni Miao Gao. Tumanggaw lamang si Mogwang bilang sagot, habang bahagyang kumunat naman ang noo ni Hanli nang marinig ito. Ilang taon pa lamang siya sa gitnang daigdig, ngunit nakaipon na ng sapat na masamang enerhiya ang kanyang katawan na nakagagambala na sa kanyang mga makalangit na ugat. Kung hindi niya ito malulunasan, ang mahigit 10 taong paglalakbay ay magiging isang napakahirap na pagsubok para sa kanya. Sumakay na tayong lahat, yaya ni Miao Gao. Sumunod sila ni Mogwang, at nang makasakay na ang tatlo, sumunod na rin ito. Pumunta sa unahan ng sasakyan ng lalaking nakasuot ng abong damit at gumawa ng sagisag ng mahika. Agad na lumipad ang mga kabayong may sungay. Inilaan ni Miao Shu ang mga silid na tutulugan ni Hanli, at ito rin ang parehong mga silid na ginamit nila noon. Pagkapasok pa lamang ni Hanli sa kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto at naglagay ng maraming patong ng proteksyon. Pagkatapos ay kumaway siya at ipinatawag si Taos Te Exi. Mangyaring magbantay ka para sa akin, kapatid na Exi, utos niya. Tumanggaw si Taos Te Exi bilang sagot. Pagkatapos ay lumikha si Hanli ng isang pinto na gawa sa pilak na liwanag at pumasok patungo sa kanyang sakop na daigdig, ang lupain ng sanga ng bulaklak. Habang naroon siya, hindi makakadikit ang kanyang katawan sa masamang enerhiya sa labas, kaya mababawasan at mababagal ang pag-iipon nito sa kanyang katawan. Pagkaupong nakaupo sa isang tiyak na silid, inilabas ni Hanli ang tambak ng mga sangkap para sa paggawa ng gamot na panlaban sa kasamaan. Marami na siyang nakolektang mga pantulong na sangkap, at yamang hawak na rin niya ngayon ang crystal na pangmatagalan, at deleklak ng mapait, sa wakas ay makagagawa na siya ulit ng gamot. Matapos ayusin ang lahat ng mga sangkap, hindi muna siya agad gumawa. Sa halip ay inilabas niya ang mapa ng rehiyon ng itim na ngipin. Sinundan niya ng daliri ang ruta mula lungsod ng kalmadong palay hanggang sa lungsod ng itim na ngipin, at lumitaw ang isang mahinang ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos ay itinago niya ang mapa at ipinikit ang kanyang mga mata. Kabanata 712 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 712, Twin-Headed Fox Saber. Mabilis na lumipas ang kalahating taon sa isang kislap ng mata. Isang gabi, lumabas si Hanli mula sa kanyang Flower Branch Domain sa loob ng kanyang silid sa Luchuan, barkong gawa sa kahoy. Si Daoist Exi ay nakaupo sa sahig ng nakakross ang mga binti, at agad itong tumayo nang makita si Hanli. Mangyaring magpatuloy ka sa pagbabantay, kapatid na Exi, at abisuhan mo ako agad kung may dumating na panauhin, sabi ni Hanli kay Daoist Exi, bago gumawa ng isang handsil at lumipad palabas ng kanyang silid bilang isang malabong anino. Ang mga restriction sa silid ay kusang nagbukas ng bahagya upang papasukin siya, at lumabas si Hanli sa kadiliman sa labas. May ilang kumikinang na puting bato na nakakabit sa katawan ng Luchuan sa labas, ngunit ang puting liwanag na ibinibigay ng mga ito ay napakahina, at bigo nitong tanggayan ang kadiliman. Walang kahit isang tao sa kubyerta ng Luchuan maliban sa lalaking nakaasol na abong balabal, na siyang nagpapatakbo ng barko. May isang itim na restriction sa paligid ng Luchuan na kumikislap sa malamlam na itim na liwanag. Sinulyapan ni Hanli ang lalaking nakaasol na abong balabal, pagkatapos ay itinoon ang kanyang paningin sa itim na restriction bago lumipad patungo rito. Sa sandaling madikit siya sa restriction, ang kanyang katawan ay nagbago at naging isang ulap ng manipis na hamog na mabilis na dumaan sa itim na restriction nang hindi gumagawa ng anumang ingay o gulo. Ang hamog ay muling nagtipon upang mabuo ang katawan ni Hanli, at mabilis siyang bumaba, agad na narating ang lupa sa ibaba. Sa ibaba ay isang malawak na damuhan na bahagi pa rin ng Six Moon Grassland, at ang lupa ay may bahagyang kulubot na parang alon. Inilabas ni Hanli ang kanyang mapa ng Six Moon Grassland habang pinalalawak ang kanyang spiritual sense sa buong nakapalibot na lugar, at isang natutuwang ekspresyon ang agad na lumitaw sa kanyang mukha habang lumilipad siya patungo sa isang partikular na direksyon. Hapit isang oras ang lumipas, isang latian na puno ng kumukulong itim na putik ang lumitaw sa unahan, at ang mga ihip ng nagyayelong hangin ay paminsan-minsang bumabangon mula sa kailaliman ng latian. May isang ulap ng abong hamog na nakasabit sa hangin, at naglalabas ito ng maasim at parang sulpurong amoy. Ito ang lugar, bulong ni Hanli sa kanyang sarili habang lumilipad ng mas malalim sa latian ng walang pag-aalinlangan. Ito ang malawak at walang katapusang latian sa Six Moon Grassland, ang lugar kung saan matatagpuan ang mga bitter ornament herb.
Ang walang katapusang latian ay nagkataong nasa daan mula sa Seren Millet City patungo sa Blackteeth City, na nagbigay kay Hanli ng pagkakataon na pumitas ng ilang bitter ornament herb. Kapag sinimulan na niya ang pagpipino ng Baleful Quelling Pills, aabutin ng 2 hanggang 3 taon upang matapos ang proseso, kaya ipinagpaliban niya ito sa buong panahong ito. Matapos huminga ng malalim, binilisan niya ng kaunti ang kanyang paglipad, mabilis na nagtungo sa mas malalim na bahagi ng walang katapusang latian. Ang glacial chi, malamig na enerhiya, dito ay hindi karaniwang sagana, kaya naman ang temperatura ng hangin ay mabilis na bumabagsak. Dahan-dahang hinalughog ni Hanli ang nakapalibot na lugar gamit ang kanyang spiritual sense, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag nang lumipad siya sa isang partikular na direksyon bago bumaba sa harap ng isang maliit na punso ng lupa. Sa tabi ng punso ng lupa ay may 3 bitter ornament herb na ang bawat isa ay may taas na halos isang talampakan. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hanli habang ikinaway ang kanyang mangga sa hangin upang maglabas ng isang bugzo ng asul na liwanag, ngunit nang ang bugzo ng asul na liwanag ay handa nang bunutin ang 3 bitter ornament herb, isang itim na anino ang biglang sumulpot mula sa gilid, sumusunggab sa kaliwang paa ni Hanli sa isang napakabilis na tulan. Isang mapurol na kalabog ang umalangaw habang isang asul na liwanag na harang, light barrier, ang lumitaw sa ibabaw ng paa ni Hanli, na pumihil sa itim na anino at nagpatalsik dito pabalik. Kasabay nito, isang guhit ng asul na liwanag ng espada, sword light, ang lumabas mula sa manggas ni Hanli upang hiwain ang itim na anino sa 2. Tulad ng inaasahan, ang anino ay isang maliit na itim na ahas na may tatsulok na matabang umbok sa ulo nito. Ang bibig nito ay puno ng mga nakakawit na ngipin, at kahit na nahiwa na ito sa 2, patuloy pa rin itong nagpupumiglas at namimilipit sa lupa sa halip na mamatay agad. Hindi na pinansin ni Hanli ang ahas habang binubunot ang 3 bitter ornament herb bago itago ang mga ito, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagkaraan ng ilang minuto, nagliwanag ang kanyang mga mata habang lumilipad patungo sa isang lawa, kung saan may 2 pang bitter ornament herb. Itinago rin niya ang 2 bitter ornament herb na iyon at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Mabilis na lumipas ang halos isang araw at ang langit ay nagsisimula ng magliwanag. Lumipad si Hanli palabas ng isang higanting bunganga, crater, na may sukat na ilang libong talampakan sa kaibuturan ng latian. Mukha siyang medyo pagod, ngunit may bakas ng pananibik sa kanyang mga mata. Ang kanyang paghahanap ay nagbunga ng halos 100 bitter ornament herb na isang napakalaking huli. Dahil sa dami ng bitter ornament herb, hindi na niya kailangang mag-alala na mauubusan muli, at sa sandaling makabalik siya sa true immortal realm, ang mga bitter ornament herb na ito ay magbibigay sa kanya ng napakalaking kita. Marami pa ring bitter ornament herb sa latian, ngunit nagugol na niya ang buong gabi rito, kaya hindi na siya maaaring magpatuloy sa paghahanap. Huminga ng malalim si Hanli, at ang pagod sa kanyang mukha ay medyo napawi. Kumuha siya ng isang sandali upang tiyakin ang lokasyon ng Luchuan, pagkatapos ay nagsimulang maglakbay patungo sa direksyong iyon. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo ng isang umaalingaw-ngaw na ugong ang biglang tumunog sa kanyang isipan, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Isang pakiramdam ng pagduduwal ang nagsimulang bumangon mula sa lahat ng kanyang mga panloob na organo, at ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang dagsain ang kanyang puso. Dali-dali niyang pinaganya ang kanyang mga cultivation art upang sugpuin ang kaguluhan sa kanyang katawan. Susuriin pa lamang sana niya ang kanyang paligid nang ang lahat ng discomfort na kanyang nararanasan ay biglang naglaho, na tila ba ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang imahinasyon. Naiwan siyang medyo tuliro habang huminto sa kanyang paglakad, pagkatapos ay nagsimulang suriin ang kanyang paligid gamit ang kanyang spiritual sense, ngunit walang natuklasang anuman na kakaiba. Isang mapagnilay-nilay na ekspresyon ang lumitaw sa kung saan dahan-dahan siyang lumipad pabalik sa parehong direksyon na kanyang pinanggalingan, at hindi nagtagal ay lumitaw muli ang pakiramdam ng pagduduwal. Ang mga kilay ni Hanli ay mahigpit na nagsalubong habang sinusugpo ang pakiramdam ng discomfort at hinalughog ang lupain sa ibaba gamit ang kanyang mga mata at ang kanyang spiritual sense. Ang kanyang paningin ay mabilis na bumagsak sa isang lawa. Iyon ang pinagmumula ng kanyang discomfort. Lumipad si Hanli sa paligid ng lawa sa loob ng ilang sandali, at natuklasan niya na ang pakiramdam ng pagduduwal ay bumabangon lamang tuwing pumasok siya sa isang lugar na may radius na humigit kumulang 2 hanggang 300 talampakan mula sa lawa. Ang ibabaw ng lawa ay napakatahimik, at matapos ang ilang pag-aalinlangan, hindi nagawang sugpuin ni Hanli ang kanyang kuryosidad kaya sumisid siya sa lawa. Ang lawa ay hindi masyadong malalim, at mabilis niyang narating ang ilalim, na medyo patag at may bante ng mga maluwag na bato sa lupa.
Ang mga batong ito ay magkakaiba ang hugis at sukat, ngunit ang mga ito ay kulay itim lahat, at may ilang kakaibang pattern sa ibabaw ng mga ito, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay hindi ordinaryong mga bato. Sa ilalim ng lawa, ang pagduduwal na nararanasan ni Hanli ay lalong tumindi, at ang bante ng mga itim na batong iyon ang pangunahing sanhi. Bigla niyang ikinaway ang kanyang binti sa tubig na naglabas ng isang hugis gasuklay, crescent-shaped na bog zone ng asul na liwanag na tumama sa bante ng mga itim na bato na nagkalat sa mga ito upang ipakita kung ano ang nasa ilalim. Tulad ng inaasahan, may isang itim na saber na nakabaon ng pahilig sa lupa sa ilalim ng mga bato. Ang sable ay ganap na itim ang kulay at katulad ng isang piraso ng sunog na kahoy. Imposibleng malaman kung anong uri ng material ito rin ipino, at may isang nakakatakot na mukhang kambal ulong idolo ng lobo, twin-headed fox, na nakaukit sa guard ng sable. Ang talam ng sable ay medyo malaki at bahagyang nakakurba, at may isang madilim na pulang linya na tumatakbo sa buong haba ng sable mula sa hawakan nito hanggang sa dulo. Isang napakatindi at nakakaduduwal na aura ang nagmumula sa sable, at ito ay ilang beses na mas malakas kaysa noong ang sable ay nakabaon sa ilalim ng bante ng mga bato. Ang kutis ni Hanli ay kapansin-pansing namutla habang dahan daw ang umatras ng isang hakbang, at matapos lamang maglagay ng isang gintong liwanag na harang, light barrier, sa paligid ng kanyang sarili ay medyo hamupa ang pakiramdam ng pagduduwal. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nagsalubong sa nakitang itim na sable. Mula nang dumating siya sa Grey Realm, ang lahat dito ay alinman sa itim, puti, o abo, at ang madilim na pulang linya sa sable ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ibang kulay sa mundong ito. Matapos ang isang maikling sandali ng pagmumuni-muni, pinakawalan niya ang kanyang spiritual sense patungo sa sable, at sa sandaling magtagpo ang dalawa, ang kanyang spiritual sense ay agad na nilamon ng isang bog zone ng malamig na kapangyarihan. Ang kutis ni Hanli ay lalo pang namutla habang ang isang bog zone ng matinding sakit ay bumaril sa kanyang isipan, at pakiramdam niya ay tila isang piraso ng laman ang pinunit mula sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang bog zone ng itim na liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng sable, at isang serye ng mga pilipit na mukha ng tao ang lumitaw sa loob ng itim na liwanag bago magpakawala ng mga baliw na angal. Isang bog zone ng labis na masamang kapangyarihan ang dumadaluyong palabas ng sable, na tumatakbo kasabay ng hibla ng spiritual sense na iyon upang direktang pumasok sa isipan ni Hanli. Ang kanyang malinaw at dalisay na kamalayan ay agad na naging madilim at abo, at ang mga hibla ng itim na liwanag ay lumitaw bago direktang bumaon patungo sa kanyang kaluluwa. Isang pakiramdam ng matinding pagduduwal ang bumangon sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya na tila ang lahat ng kanyang mga organo ay nag-aaklas laban sa kanya, at ang kanyang mga pandama ay naging labis ding malabo. Si Hanli ay napaduwal ng ang kanyang ekspresyon ay marahas na nagbago, at dali-dali siyang napaatras habang inilalabas ang kanyang mga kapangyarihan sa Law of Time ng buong lakas, na nagpahintulot sa kanya na pigilan ang bogsong ito ng masamang kapangyarihan. Hindi nagtagal, ang kanyang spiritual sense ay bumalik sa normal, at hinihingal siya ng malalim habang patuloy na napaatras, huminto lamang nang siya ay nasa pinakamalayong distansya hanggat maaari mula sa sable. Isang galit na anghel ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng bog zone ng masamang kapangyarihan, at dahan-dahan itong umatras pabalik sa itim na sable. Ano ba ang demonyong bagay na ito? Hindi lamang ito may kakayahang lumamon ng spiritual sense, maaari rin itong direktang atakihin ang kaluluwa ng isang tao. Kahit na sa taglay na napakalaking kapangyarihan ni Hanli, muntik na siyang mabiktima ng bogsong iyon ng masamang kapangyarihan. Eksakto sa sandaling ito, isang bog zone ng puting liwanag ang lumitaw mula sa kambal ulong lobo sa guard ng sable, at agad itong kumalat sa buong sable, kung saan isang interesadong boses ang umalangaw-ngaw. Hindi ko akalain na may sino man sa Grey Realm ang makakapag-master sa mga Law of Time. Ang itim na liwanag na nagmumula sa sable ay nagpumiglas ng bahagya sa isang galit na paraan, ngunit sa huli ay nasiil ito ng puting liwanag at ganap na naglaho. Agad pagkatapos nyon, isang hindi malinaw na puting anyo ng tao, humanoid figure, ang lumitaw mula sa kambal ulong lobo. Ang anyo ng tao ay katulad ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pinagmamasdan niya si Hanli na may interesadong ekspresyon. Ang lalaki ay nakasuot ng puting abito, at mukha siyang medyo gulo-gulo, ngunit malinaw na siya ay medyo buwapo. Kabanata 713 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 713, Pagtatatag ng Bitag. Isang bakas ng gulat ang kumislap sa mga mata ni Hanli nang makita ang maltong imahe, projection, ng lalaking nakaputing abito. May pamilyar na pakiramdam ang lalaki sa kanya, ngunit hindi niya maalala ng tiyak kung saan niya ito nakita rati.
Nakikita ko na, isa ka palang mortal na cultivator mula sa Immortal Realm. Napakalakas ng loob mo para manggahas na pumasok sa Grey Realm, puna ng lalaking nakaputing abito na may kasamang ngiti. Nabigla si Hanli nang marinig ito, at agad na nagtanong, sino ka? Halos perpekto ang kanyang pagbabalat kayo, ngunit nagawa ng lalaking ito na makita ang kanyang tunay na anyo sa isang kislap ng mata. Bagaman lumabas ito mula sa itim na sable, tila walang masamang balak ang lalaking nakaputing abito. Sino ako? Magandang tanong yan. Maaari mo akong tawaging Shi Qinghao, sagot ng lalaking nakaputing abito na may bahagyang ngiti. Maaari kayang ikaw ang artifact spirit ng sableng ito. Tanong ni Hanli. Kasabay nito, inaalala niya ang lahat ng kasulatan tungkol sa Grey Realm na kanyang nabasa, ngunit wala siyang matanda ang ganoong pangalan, at hindi siya sigurado kung totoong pangalan ba ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Isang bakas ng hinanakit ang kumislap sa mga mata ni Shi Qinghao nang marinig ito, ngunit agad din itong naglaho, at sumagot, Artifact Spirit. Sa tingin ko ay maaari ngang sabihin ganoon. Napansin ni Hanli ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Shi Qinghao, ngunit hindi niya ito pinuna. Eksakto nang magtatanong pa sana siya ng isa pang katanungan, itinaas ni Shi Qinghao ang kanyang kamay upang pigilan siya at sinabi, 2 tanong na ang naitatanong mo sa akin, tiyak na ako naman ang may karapatang magtanong sa iyo ngayon. Bahagyang natigilan si Hanli nang marinig ito, saka sumagot, sa palagay ko ay makatarungan nga iyan. Sige, magtanong ka. Ang mga tanong ko ay katulad din ng mga itinanong mo sa akin. Sino ka, at bakit ka narito? Isang matalas na kislap ang biglang lumitaw sa mga mata ni Shi Qinghao habang nagsasalita, at isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang itim na liwanag na nagmumula sa sable ay labis ding nagliwanag, at isang higanteng imahe ng kambal ulong demonyong lobo, twin-headed demon fox, ang lumitaw sa loob nito, na matalim na nakatitig kay Hanli na tila nagbabantang pipirisuhin siya ng pira-piraso. Nanatiling ganap na kalmado si Hanli sa kabila ng pananakot ni Shi Qinghao, at sumagot, ang pangalan ko ay Lihan, at napadpad ako sa Grey Realm nang dahil lamang sa isang aksidente. Nahigop ako ng isang spatial vortex habang ginalugar ang isang lihim na lugar sa Immortal Realm, at doon ako nagtapos dito. Ang mga kilay ni Shi Qinghao ay bahagyang nagsalubong nang marinig ito, at tila sinusubukan niyang kilatisin kung mapagkakatiwalaan ba o hindi ang mga salita ni Hanli. Matagal na pinagmasdan ni Shi Qinghao si Hanli bago sa wakas ay sumagot, hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo, ngunit sa tingin ko ay hindi ka ipinadala rito ni Yin Chengquan. Kung gayon, hindi tayo magkaaway. Kasabay nito, ikinawin niya ang kanyang mangga sa hangin, at ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay naglaho, pati na rin ang itim na liwanag na inilalabas ng sinaunang sable. Tinaas ni Hanli ang isang kilay nang marinig ito. Wala siyang ideya kung sino ang Yin Chengquan na ito, ngunit sa sandaling iyon, may mas mahahalagang tanong siyang dapat isaalang-alang. Sinagot ko na ang 2 mong tanong, ako naman ang may turn na magtanong. Ano ba ang itim na sableng ito? Tanong ni Hanli. Hindi mo alam kung ano ito. Sa palagay ko ay may katuturan nga iyan, kung isasaalang-alang na nang ahas kang idikit ng direkta ang iyong spiritual sense dito. Iyan ay karagdagang patunay na hindi ka ipinadala ni Yin Chengquan, sagot ni Shi Qinghao habang tumatango sa kanyang sarili, kung saan isang mapagnilay-nilay na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, paalala ni Hanli. Ang talim na ito ay tinatawag na Heavenly Fox Bloodform Saber, at ang mga kaluluwa ng lahat ng taong pinapatay nito ay habang buhay na nakakulong sa loob nito, na hindi kailanman makakapasok sa siklo ng reinkarnasyon. Di mabilang na buhay na ang kinuha nito hanggang sa puntong ito, at nag-ipon ito ng napakalaking halaga ng baleful chi, na kamamatay na enerhiya, at matinding hinanakit bilang resulta. Naranasan mo na iyan mismo, kaya sigurado akong hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung gaano kakatakutan ang talim na ito, paliwanag ni Shi Qinghao. Mukhang ito ay isang napakatinding kayamanan. Marami pang tanong si Hanli na gustong itanong, ngunit ipinagpaliban muna niya ito dahil turn naman ni Shi Qinghao. Maaari kong mapakinabangan ang iyong mga kapangyarihan sa Law of Time. Ano kaya kung magkasundo tayo? Biglang panukala ni Shi Qinghao. Anong uri ng kasunduan? Tanong ni Hanli habang bahagyang nanliliit ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, wala akong masamang hangarin sa iyo. Ang kasunduang iminumungkahi ko ay magiging kapaki-pakinabang para sa ating dalawa, garantiya ni Shi Qinghao na may kasamang ngiti, saka ikinaway ang kanyang mangga sa hangin upang maglabas ng isang bugzo ng puting liwanag na naglaho sa lupa malapit sa Heavenly Fox Bloodform Saber sa isang kislap ng mata.
Ang lupa ay agad na nagsimulang umugong at ang lupa sa isang radius na higit sa 100 talampakan sa paligid ng Sable ay dahan-daang umangat ng halos kalahating talampakan upang bumuo ng isang bilog na batong plataporma. Ang putik sa plataporma ay mabilis na nayanig upang ipakita ang abong materyal na bato sa ilalim, at may di mabilang na itim na pattern na nakaukit sa ibabaw ng buong batong plataporma upang bumuo ng isang komplikadong array. Ang mga bugzo ng kulay tintang itim na liwanag ay bumabangon mula sa array bago mabilis na dinaloy palabas sa lahat ng direksyon, na sinabayan ng mga nakakangiting tili at hiyaw. Ang Heavenly Fox Bloodform Saber ay nakabaon sa pinakagitna ng array, at tila ito ay selyado roon. Isang bakas ng gulat ang lumitaw sa mga mata ni Hanli nang makita ito. Kakahalugog pa lamang niya sa lugar gamit ang kanyang spiritual sense, ngunit ganap siyang nabigo na matuklasan ang array na ito. Sa kabuuang kaibahan sa mga array ng Immortal Realm, ito ay isang restriction na natatangi sa Grey Realm. Nakabasa na si Hanli ng ilang aklat tungkol sa mga array ng Grey Realm, ngunit ang kanyang pag-unawa sa paksa ay napakababaw pa, kaya hindi niya lubos na maunawaan ang array na ito. Gayunpaman, nadarama pa rin niya na ang itim na array ay napakalalim, at ang mga kapangyarihang pumipigil, restrictive powers, sa loob nito ay patuloy na nagbubuhol at nagbabago. Malinaw sa kanya na ang restriction na ito ay hindi huli sa alinmang nakita na Nyarati. Ito ay isang ceiling array. Galing ka sa True Immortal Realm, kaya maaaring hindi mo ito maunawaan, ngunit ang Heavenly Fox Bloodform Saber at ako ay kasalukuyang nakaselyo rito sa pamamagitan ng array na ito. Ang hiling ko ay napakasimple, bunutin mo ang Sable palabas ng array. Siyempre, hindi ko hihilingin na gawin mo ito nang walang kapalit. May kakayahan akong kontrolin itong Heavenly Fox Bloodform Saber, at kung mailalabas mo ako rito, maaari akong manatili sa tabi mo upang tulungan ka sa labanan sa susunod na 100,000 taon, seryosong pahayag ni Shi Qinghao. Gusto mo na bunutin ko ang Sable palabas ng array na ito. Sa palagay ko ay masyado mo namang mataas ang tingin sa akin. Ito ay isang napakalakas na restriction, at tiyak na wala akong pagkakataon na sirain ito, sagot ni Hanli na may kasamang pag-iling ng ulo. Siyempre, magiging imposible ito kung sa sarili mo lang na pagsisikap, ngunit nakakulong na ako sa sableng ito sa loob ng di mabilang na taon, at sa pamamagitan ng Sable, nagawa kong pawiin ang malaking bahagi ng array, kaya kong i-disable ang halos lahat ng kapangyarihan nito para sa iyo, sabi ni Shi Qinghao na may kasamang ngiti. Kung ganoon, maaari ko itong isaalang-alang, ngunit ipinapalagay ko na tiyak na may iba pang mga balakid sa pagbunot ng Sable palabas ng array. Kung hindi, tiyak na matagal mo na sanang pinalaya ang iyong sarili, pagmumuni-muni ni Hanli sa isang mapagnilay-nilay na paraan. Siyempre naman. Kaya kung i-disable ang halos lahat ng kapangyarihan ng array, ngunit sa pinakamababa, ang lakas ng High Zenith stage ang kakailanganin upang mabunot ang Sable. Bukod pa riyan, habang sinusugpo ko ang array, hindi ko magagawang ituon ang anumang pansin sa pagsupil sa Heavenly Fox Bloodform Saber, kaya tatamaan ka ng backlash mula sa walang katapusang hinanakit sa loob ng Sable sa sandaling madikit ka rito, at ang tatlong pinakamataas na batas, Paramount Laws, lamang ang makakaprotekta sa iyo. Ang tanging dahilan kung bakit ko iminumungkahi ang kasunduang ito sa iyo ay dahil na-master mo ang mga Law of Time, sagot ni Shi Qinghao na may pagtango. Ibinaba ni Hanli ang kanyang ulo sa pag-iisip nang marinig ito, at nanahimik siya sa mahabang sandali. Ano ang tingin mo sa aking panukala? Tanong ni Shi Qinghao, sinusubukang kumuha ng sagot mula kay Hanli. Bagaman totoo na ito ay isang kasunduan na kapakipakinabang sa ating dalawa, natatakot ako na kailangan mong humanap ng ibang tao. Paumanhin, sagot ni Hanli na may kasamang pag-iling ng ulo. Ang ekspresyon ni Shi Qinghao ay agad na medyo nagdilim nang makita ito, ngunit hindi ito pinansin ni Hanli habang tumatalikod upang umalis. Sandali lang, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng Heavenly Fox Bloodform Saber? Gamit ang sableng ito, ang iyong kapangyarihan ay tataas ng hindi bababa sa 10 ulit. Nakikita ko na nasa rurok ka ng Golden Immortal Stage. Sa tulong ko, magiging walang katapat ka sa buong Great Encompassment Stage. Sapat na ba iyan upang baguhin ang iyong isip? Tanong ni Shi Qinghao. Ito ay isang napakatutoksong alok, ngunit ang Sable sa huli ay nasa ilalim pa rin ng iyong kontrol sa halip na sa akin. Bukod pa riyan, paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi? Kamakailan lamang ako dumating sa Grey Realm, at ayokong kumuha ng anumang hindi kinakailangang panganib, sagot ni Hanli sa isang seryosong paraan. Ang ekspresyon ni Shi Qinghao ay medyo lumuwag nang marinig ito, at sinabi niya, kaya pala nag-aalinlangan ka sa aking katapatan. Sa palagay ko ay normal lamang iyan. Ano ang kailangan kong gawin upang mapaniwala kita?
Pinag-isipan ni Hanli ang tanong sa isang sandali, saka sumagot, kung gusto mo na magtiwala ako sa iyo, kailangan mong pumayag sa dalawa kong kondisyon. Sige, sabihin mo, paghimok ni Shi Qinghao. Una, gusto kong malaman ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Ipinapalagay ko na hindi ikaw ang tunay na artifact spirit nitong Heavenly Fox Bloodform Saber. Bukod pa riyan, gusto kong malaman kung sino si Yin Chengquan at kung anong matinding alitan ang namamagitan sa inyong dalawa, sabi ni Hanli. Bakit mo gustong malaman ang lahat ng ito? Tanong ni Shi Qinghao habang ang kanyang mga kilay ay bahagyang nagsalubong. Sa totoo lang, kaya ko kayong palayain mula sa lugar na ito, ngunit ayokong umakit ng anumang gulo sa proseso. Kung hindi mo lilinuin ang mga bagay na ito sa akin, hindi ako papayag sa iyong panukala, sagot ni Hanli. Isang komplikadong tingin ang lumitaw sa mukha ni Shi Qinghao nang marinig ito, at nanahimik siya sa isang sandali bago sumagot, sige, kung mapilit ka, maaari kong sagutin ang iyong mga tanong, ngunit hayaan mong babalaan kita na ang labis na nalalaman ay hindi palaging mabuting bagay. Maaaring ganoon nga, ngunit gusto ko pa ring marinig ang iyong sagot, sabi ni Hanli na may kasamang ngiti. Kabanata 714 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 714, Pagbunot sa Sable. Bakit tila pakiramdam ko ay nahulog ako sa isang patibong? Sige na nga, sasabihin ko sa iyo ang gusto mong malaman. Totoong hindi ako ang artifact spirit ng sableng ito. Sa halip dati lamang akong isa sa mga kaluluwang nakakulong sa loob nito matapos ko itong maging mitya ng aking kamatayan. Gayunpaman, salamat sa aking mataas na cultivation base, ang aking kaluluwa ay hindi ganap na nailamon ng walang katapusang enerhiya ng hinanakit sa loob ng Sable. Sa halip nagawa kong maunawaan ang ilan sa mga lihim ng Sable, at iyon ang nagpahintulot sa akin na mabuhay sa anyong ito hanggang sa puntong ito, pagbubunyag ni Shi Qinghao. Sino ka bago ka napatay, at ano ang iyong cultivation base? Tanong ni Hanli habang isang bakas ng pagkagulat ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, ang kanyang spiritual sense ay hindi mas mahina kaysa sa mga nasa huling yugto ng High Zenith stage tulad nina Sulio at Bishi, ngunit kahit siya ay hindi nagawang itaboy ang walang katapusang hinanakit sa loob ng Heavenly Fox Bloodform Saber. Gayunpaman, hindi lamang nagawa ito ni Shi Qinghao, kundi nagawa pa niyang makontrol ang Sable, at iyon ay isang bagay na dapat pag-ingatan ni Hanli. Huwag kang sumobra, bastos na bata. Gusto mo bang isalaysay ko sa iyo ang buong talambuhay ko at lahat ng cultivation art na ginamit ko hanggang sa puntong ito? Kailangan ko ang tulong mo, ngunit hindi ibig sabihin yun ay maaari mo nang hingin ang lahat ng magustuhan mo sa akin. Malamig na wika ni Shi Qinghao. Dali-daling nagdaop ng mga kamay si Hanli bilang paghingi ng paumanhin habang sinasabi, ipagpaumanhin ninyo, Senyor. Ang kailangan ninyo lang gawin ay sagutin ang tatlong tanong na ibinangon ko kanina. Dahil sa kanyang maingat at mapag-usisang personalidad, likas na ninais niyang malaman ang higit patungkol kay Shi Qinghao, ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang nalabag ang ilang hangganan. Nagpakawala ng isang malamig na singgal si Shi Qinghao bago sumagot, bago ako napatay, ako ang pinuno ng isang partikular na rehiyon sa Grey Realm, at ang taong pumatay sa akin ay si Yin Chengquan, ang pinuno ng Infernal Region. Matapos ihayag ang lahat ng ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata na tila ayaw nang magbahagi pa ng karagdagang impormasyon. Isang mapagnilay-nilay na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Hanli matapos marinig ang tatlong sagot na ito, at nanahimik siya sa mahabang sandali bago nagpatuloy, sige, natupad na ang aking unang kondisyon. Ang aking ikalawang kondisyon ay gusto kong maglagay ng ilang restriction sa iyong katawan upang magsilbing panigurado. Walang problema, pagpapahintulot ni Shi Qinghao ng walang pag-aalinlangan, hindi man lang nag-abalang magtanong kung anong uri ng mga restriction ang itatanim ni Hanli sa kanyang katawan. Isang bakas ng gulat ang kumislap sa mga mata ni Hanli, ngunit mabilis niyang pinagtiwalaan ang sarili habang nagdaop ng kamay kay Shi Qinghao bilang paggalang. Ipagpaumanhin ninyo ang aking panghihimasok. Bumitaw si Shi Qinghao mula sa Heavenly Fox Bloodform Saber patungo kay Hanli, na nagsimulang bumigkas ng isang incantation, saka kinagat ang dulo ng kanyang sariling dila bago nagbuga ng isang kumpol ng blood essence, esensya ng dugo. Ang blood essence na iyon ay nagsimulang gumalaw na parang isang buhay na nilalang sa ilalim ng kanyang utos, mabilis na nagbagong anyo upang maging di mabilang na kakaibang pulang rune. Sa sandaling ito, ang noog lebel ni Hanli ay kumislap sa isang nanganganinag na liwanag, at ilang tila sinulid na liwanag ang bumaril palabas mula sa loob bago sumama bilang isa sa mga pulang rune, kung saan ang lahat ng ito ay naglaho sa loob ng noo ni Shi Qinghao.
Isang serye ng mga pulang pattern ang agad na lumitaw sa noo ni Shi Qinghao, at mabilis itong kumalat sa buong bahagi ng kanyang katawan sa isang kislap ng mata. Gayunpaman, ang mga pulang rune na ito ay kumislap lamang ng ilang beses bago tuluyang naglaho na tila walang anumang nangyari. Tapos na, pahayag ni Han Li. Ang restriction na kanya kakalagay lamang ay isang espesyal na lihim na teknik na partikular na umaasinta sa kaluluwa. Medyo katulad ito ng restriction na itinanim niya sa katawan ni Mo Guang, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang sarili niyang blood essence bilang tulay upang iugnay ang kanyang sarili at si Shi Qinghao sa isang partikular na antas. Dahil sa restriction na ito, agad niyang malalaman kung may masamang pinaplano si Shi Qinghao laban sa kanya, ngunit sa parehong pagkakataon, hindi rin niya maaaring saktan si Shi Qinghao ng walang mabigat na dahilan. Ito ay isang patas at pantay na kasunduan, at ang kadalian sa pagpayag ni Shi Qinghao sa kanyang mga kondisyon ang nakakumbinsi sa kanya na itanim ang ganoong uri ng restriction. Nasiyahan ko na ang dalawa mong kondisyon, kaya epektibo na ang ating kasunduan ngayon, hindi ba? Tanong ni Shi Qinghao. Tama, sagot ni Han Li nang walang pag-aalinlangan. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Shi Qinghao nang marinig ito, at lumipad siya pabalik sa loob ng Heavenly Fox Bloodform Saber bilang isang guhit ng puting liwanag. Bigla na lang, isang napakaliwanag na puting kislap ang sumabog mula sa Heavenly Fox Bloodform Saber, kung saan ang mga hibla ng parang balahibong puting liwanag ay bumaril sa hangin sa lahat ng direksyon. Ang nakapalibot na itim na restriction ay tila nakaramdam sa dumarating na banta, at nagliwanag din ito bago nagpakawala ng mga kumpol ng itim na ulap na nagtipon patungo sa mga hibla ng puting liwanag. Isang matinding salpukan ang naganap sa pagitan ng dalawa, at ang itim at puting liwanag ay magulong kumislap, na walang sinuman sa kanila ang makalamang sa isa't isa. Eksakto sa sandaling ito, isang mahinang inkantasyon ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng sable, at pagkatapos nyon ay nanginginig ito habang ang mga bugzo ng parang likidong puting liwanag ay dumaragsa palabas bago sumama sa batong plataporma sa ibaba sa kahabaan ng talim ng sable. Ang mga itim na pattern sa array ay mabilis na naging puti, at ang mga ulap ng itim na liwanag ay agad na nagsimulang maglaho, kung saan ang mga ito ay tinalbyusan ng mga hibla ng puting liwanag bago tuluyang nawala. Ang liwanag na nagmumula sa itim na restriction ay naghiwalay sa magkabilang gilid upang lumikha ng isang siwang na sapat lamang ang laki para sa isang tao, ngunit dahil sa katotohanan ang lahat ng puting liwanag ay nakalaan sa pagpigil sa restriction, ang puting liwanag na nagmumula sa mismong sable ay naging lubhang manipis, at ang mga kumpol ng itim na hamog ay nagsisimula ng umangat mula sa sable. Bunutin mo ang sable. Bilasan mo. Hindi ko ito kayang panatilihin ng matagal. Purong na wika ni Shi Qinghao sa isang nagmamadaling boses. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Han Li ay nababalot ng nagniningning na gintong liwanag na bumubuo ng isang gintong baluti sa kanyang paligid. Agad siyang kumilos ng walang pag-aalinlangan, bumaril sa siwang ng itim na restriction bilang isang guhit ng gintong liwanag bago nakarating sa tabi ng Heavenly Fox Bloodform Saber at hinawakan ang hawakan nito. Ang itim na liwanag na nagmumula sa Heavenly Fox Bloodform Saber ay umalsa habang kumakalat palabas sa lahat ng direksyon upang bumuo ng isang siksik na itim na halo. Ang kanang braso ni Han Li at ang kalahati ng kanyang buong katawan ay nailamon ng itim na hao, at isang bugzo ng napakatinding lakas ng hinanakit ang agad na dagsang pumasok sa kanyang isipan sa kahabaan ng kanyang braso. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nababalot sa loob ng mga kapangyarihan ng Law of Time, kaya sa sandaling pumasok ang bugzo ng hinanakit sa kanyang katawan, marahas itong nasupil, na nagagawa lamang sumulong sa isang napakabagal na tulan. Kahit na ang bugzo ng hinanakit ay hindi pa ganap na nakakapasok sa isipan ni Han Li, napakalaki nito kaya naramdaman pa rin ni Han Li na marahas na umiikot ang kanyang kamalayan. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin laban sa matinding discomfort habang pinapagana ang lahat ng kanyang immortal spiritual power kasabay ng pag-angat ng kanyang braso sa isang malakas na kilos. Isang bugzo ng napakalaking puwersa ang sumabog mula sa kanyang mga braso, na nagdulot sa kalapit na espasyo na magkaroon ng di mabilang na ripples. Ang buong batong plataporma ay marahas na nanginginig, pati na rin ang lahat ng itim na liwanag na nagmumula sa array, at ang dulo ng pagkakaugnay sa pagitan ng Heavenly Fox Bloodform Saber at ng batong plataporma ay umuugong at marahas na nangangatog, ngunit ang sable ay nanatiling matatag sa kinalalagyan nito. Agad na gumawa si Han Li ng isang handsil nang makita ito, at isang serye ng mga imahe ng tunay na espiritu, true spirit projections, ang lumipad palabas ng kanyang katawan sa mabilis na pagkakasunod-sunod, pagkatapos ay lumipad sa kanyang paligid ng panandalian bago muling naglaho pabalik sa kanyang katawan.
Isang umalingaw-ngaw na pagsabog ang tumunog habang ang nagniningning na kulay ube at gintong liwanag ay sumabog sa kanyang katawan, at agad siyang nagbagong anyo bilang isang kulay ube at gintong demonyong Diyos devilish deity. Ang kanyang aura ay agad na lumawak ng malaki na nagdulot sa buong lawa na marahas na manginig, at ang mga mata ng demonyong Diyos ay lumaki habang nagpapakawala ng isang mababang angle at hinaila ang sable ng buong lakas nito. Isang sumasabog na ugong ang umalingaw-ngaw habang ang dugtungan sa pagitan ng sable at ng batong plataporma ay nawasak, na nag-iwan ng isang malaking butas sa dinaanan nito. Ang demonyong Diyos ay lumipad pabalik kasama ang Heavenly Fox Bloodform Saber na mahigpit na nakahawak sa kamay nito bago bumagsak sa gilid ng lawa. Dahil nabunot na ang Heavenly Fox Bloodform Saber, ang itim na liwanag na nagmumula sa restriction sa batong plataporma ay mabilis na naglaho, kung saan ang mismong batong plataporma ay gumuho rin upang maging isang bonten ng mga maluwag na bato. Isang bola ng puting liwanag ang lumipad palabas mula sa batong plataporma bago naglaho sa loob ng Heavenly Fox Bloodform Saber, at ang itim na liwanag na nagmumula sa sable ay agad na nasupil. Lumabas si Shi Qinghao mula sa sable sa gitna ng isang kislap ng puting liwanag, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan habang umuungal. Sa wakas, matapos makulong sa emphasizes na lugar na ito sa loob ng napakaraming taon, malaya na ako sa wakas. Yin Chengquan, makukuha mo rin ang nararapat sa iyo para sa ginawa mo sa akin. Samantala, ang demonyong Diyos ay mabilis na bumalik sa anyong tao ni Han Li, at pinagmasdan niya si Shi Qinghao ng tahimik nang hindi ito inaabala. Itiningala ni Shi Qinghao ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang dumadagindong na angle, inilalabas ang lahat ng galit at hinanakit na naipon sa loob niya sa loob ng di mabilang na taon. Ilang sandali pa, ang pananabik sa kanyang mukha ay dahan-daang napawi, at humarap siya kay Han Li na may kasamang ngiti habang sinasabi, "Ipagpaumanhin mo, matagal na akong nakakulong dito kaya hindi ko nagawang pigilin ang aking pananabik ng mapalaya." "Walang anuman, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman," sagot ni Han Li. "Ngayong malaya na ako, umalis na tayo rito. Nagdulot tayo ng malaking gulo kanina, kaya maaaring may dumarating na rito," sabi ni Shi Qinghao. Tumanggaw si Han Li bilang tugon, pagkatapos ay itinoon ang kanyang paningin sa Heavenly Fox Bloodform Saber sa kanyang kamay. Kahit na nasupil na ni Shi Qinghao ang enerhiya ng hinanakit sa loob ng sable, naglalabas pa rin ito ng napakatinding aura, at sinusubukan niyang mag-isip ng paraan upang maitago rin ang aura nito. Nakita ni Shi Qinghao kung ano ang inaalala ni Han Li, at sinabi niya, "Ang mga itim na kristal na iyon ay mythical black jade, at napaka-epektibo ng mga iyan sa pagtatago ng baleful chi at enerhiya ng hinanakit. Gumawa ka ng isang kaluban scabbard gamit ang materyal na iyan, at magagawa mong itago ang malaking bahagi ng aura ng Heavenly Fox Bloodform Saber." Kabanata 715 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 715, Kaluban. Nang marinig ito, bumaling si Han Li sa bonten ng mga bato na kanyang isinantabi kanina. Nakalikom na siya ng mga kasulatan na nagbabanggit tungkol sa mythical black jade. Ito ay isang napakahalagang uri ng mineral sa Grey Realm, at gaya ng sinabi ni Shi Qinghao, may kakayahan nga itong magtago ng mga nakamamatay na aura, baleful auras. Gayunpaman, walang mga guhit o pisikal na paglalarawan ng material sa alinman sa mga kasulatang iyon, kaya hindi ito agad na nakilala ni Han Li. Ikinaway ni Han Li ang kanyang mangga sa hangin upang maglabas ng isang bog zone ng asul na liwanag, na nagpa-atres sa nakapalibot na tubig sa lawa bago tinangay ang mga itim na kristal patungo sa kanya. Pagkatapos ay ibinugin niya mula sa kanyang bibig ang isang bola ng asul na apoy upang simulan ang pagpipino sa material. Ang Essence Fire Raven ay kasalukuyan pa ring natutulog sa mga sandaling ito, kaya ang sarili muna niyang Nascent Flame ang maaari niyang gamitin para sa layuning ito. Sandali lang, ang apoy mong iyan ay puno ng immortal spiritual power, at magiging lubhang mapaminsala iyan sa mythical black jade, dali-daling pigil ni Shi Qinghao habang itinataas ang isang kamay, saka ikinumpas ang isang daliri sa hangin. Ang lahat ng malapit na baleful chi ay agad na nagtipon patungo sa asul na Nascent Flame bago sumama rito. Dahil dito, ang asul na apoy ay mabilis na naging kulay abo, at isang bakas ng gulat ang kumislap sa mga mata ni Han Li nang makita ito. Ang baleful chi at ang asul na Nascent Flame ay hindi nag-away sa isa't isa. Sa halip, perpekto silang nagsama bilang isa, at ang antas na ito ng pagmamanipula sa baleful chi ay higit pa sa kasalukuyang kakayahan ni Han Li. Sinulyapan ni Han Li si Shi Qinghao, saka gumawa ng isang hand seal, at ang abong apoy ay agad na bumalot sa mythical black jade na nagdulot ng mga tunog ng pagkakasingkit at pagputok. Matapos ang halos isang oras, sa wakas ay natunaw ang mythical black jade upang maging isang bola ng itim na likido,
at ang likidong ito ay dahan-dahang humaba sa ilalim ng utos ni Hanli upang bumuo ng isang itim na kaluban, scabbard, na kapareho ng sukat ng Heavenly Fox Bloodform Saber. Itinuro ni Shi Qinghao ang isang daliri sa kaluban, at ang lahat ng malapit na Baleful Chi ay muling nagtipon upang bumuo ng mga hibla ng abong liwanag na sumama sa kaluban. Isang serye ng mga pattern ang agad na lumitaw sa ibabaw ng kaluban, at ipinasok ito ni Hanli sa Heavenly Fox Bloodform Saber. Ang enerhiya ng hinanakit na nagmumula sa sable ay agad na marahas na nasupil. Salamat sa iyong paggabay, kasamang Daoist Chi, sabi ni Hanli habang sinusuri ang kaluban. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin sa mga ganyang kaliit na bagay. Lubha akong napagod sa pagsupil sa array kanina, kaya kailangan ko munang magpahinga at magpalakas ng ilang sandali. Maaari mo akong tawagin kung kailangan mo ang tulong ko sa labanan, medyo malamig na wika ni Shi Qinghao, saka lumipad pabalik sa loob ng Heavenly Fox Bloodform Saber bilang isang guhit ng puting liwanag. Hindi nabagabag si Hanli sa malamig na pakikitungo ni Shi Qinghao. Sa katunayan, nagdulot pa nga ito sa kanya ng kapanatagan ng loob. Ikinawin niya ang kanyang mangga sa hangin upang maglabas ng isang serye ng mga itim at puting talisman, saka nagtanim ng sunod-sunod na incantation sa mga ito. Ang mga talisman ay agad na nagbago at naging mga bug zone ng itim at puting liwanag na bumalot sa Heavenly Fox Bloodform Saber upang bumuo ng isang itim at puting bahay uod ng liwanag, Cocoon of Light. Dahil sa karagdagang restriction na ito, ang Baleful Chi na nagmumula sa Heavenly Fox Bloodform Saber ay lalo pang nasupil, hanggang sa puntong halos hindi na ito mapapansin. Tumango si Hanli nang may kasiyahan ng makita ito, at itinago ang itim at puting Cocoon ng liwanag, saka lumipad palabas ng lawa. Sa puntong ito, ang mga araw sa langit ay ganap ng sumikat. Kumuha si Hanli ng isang sandali upang tiyakin ang lokasyon ng Luchuan, saka humaharurot paalis bilang isang guhit ng asol na liwanag. Pagkaraan ng halos kalahating araw, naabutan niya ang Luchuan, saka palihim na pumasok sa kanyang sariling silid nang hindi napapansin ng sinuman. Maligayang pagbabalik, kasamang Daoist Han, sabi ni Daoist X, sabay tayo. Mayroon bang anumang hindi karaniwang nangyari noong wala ako? Tanong ni Hanli. Wala naman, ngunit pumunta rito ng isang beses si Sichuankong upang bumisita. Nakita niya ang mga restriction sa paligid ng silid, kaya umalis siya matapos mag-iwan ng isang voice transmission talisman, sabi ni Daoist Xe habang inilalabas ang isang itim na voice transmission talisman. Tinanggap ni Hanli ang talisman, saka ipinasok ang kanyang spiritual sense dito bago ito mabilis na pinalasog. Pumunta rito si Sichuankong upang magtanong sa kanya tungkol sa Baleful Quelling Pills. Malinaw na nahihirapan si Sichuankong sa kapaligirang mayaman sa Baleful Chi ng Grey Realm, kaya nais nitong mag-repay ng isang batch ng Baleful Quelling Pill sa lalong madaling panahon. Ikinawe ni Hanli ang kanyang kamay upang maglabas ng isang puting voice transmission talisman, saka maikling nagsalita rito bago ito pinakawalan, na lumipad patungo sa silid ni Sichuankong bilang isang guhit ng puting liwanag. Matapos iyon, nagbukas siya ng isang pasukan patungo sa Flower Branch Domain, saka humarap kay Daoist Xe habang sinasabi, kailangan kong pumasok sa seclusion, pag-iisa, sa loob ng ilang panahon, kapatid na Xe. Mangyaring magpatuloy ka sa pagbabantay. Walang problema, sagot ni Daoist Xe na may pagtango, at pumasok si Hanli sa espasyo ng Flower Branch. Naupo siya sa kanyang lihim na silid upang magnilay-nilay, inihahanda ang kanyang sarili sa pinakamahusay na posibleng kondisyon bago simulan ang pagpipino ng tableta. Makalipas ang higit sa 2 oras, biglang namulat ang kanyang mga mata. Mabilis niyang binalikan sa kanyang isipan ang paraan ng pagpipino ng Baleful Quelling Pill, saka ikinaway ang kanyang mangga sa hangin upang maglabas ng isang pilak na kaldero, cauldron. Matapos iyon, nagpakawala siya ng isang bugzo ng berdeng nascent flame mula sa kanyang bibig upang balutin ang kaldero. Ang kanyang nascent flame ay medyo mas mahina kaysa sa kanyang flame of essence, ngunit higit pa itong sapat para sa layunin ng pagpipino ng Baleful Quelling Pill. Ang mga pattern ng espiritu sa pilak na kaldero ay mabilis na nagliwanag, at ang buong kaldero ay dahan-dahang naging pulang-pula sa tindi ng init. Gumawa si Hanli ng isang handsil upang maglabas ng isang bola ng asol na liwanag, na pumulot sa isang berdeng halaman ng espiritu, spirit plant, bago ito ipinasok sa loob ng kaldero. Ang halaman ng espiritu ay mabilis na natunaw upang maging isang bola ng mapusyaw na berdeng likido ng espiritu, kung saan ang isa pang sangkap ay agad ding inihagi sa loob ng kaldero. Kuwait, mabilis na lumipas ang ilang taon sa isang kislap ng mata. Sa loob ng lihim na silid, ang pilak na kaldero ay nababalot pa rin ng mga asol na apoy, at ang takip nito ay patuloy na nanginginig at lumalatik ng walang tigil.
Matalim na nakatitig si Hanli sa kaldero, at pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang itinoon ang isang palad pasulong, na nagpadala ng isang bugzo ng asul na liwanag patungo sa kaldero. Ang mga berdeng apoy sa paligid ng kaldero ay agad na naglaho, habang ang takip nito ay biglang umangat bago bumagsak sa gilid. Isang maanghang na samyo ang humalimuyak sa hangin, at may 5 baleful quelling pil na nakahiga sa loob ng kaldero. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hanli nang makita ito, at kinuha niya ang 5 tableta mula sa kaldero bago itinago ang mga ito sa isang botelya ng itim na jade, saka isinantabi rin ang pilak na kaldero. Sa nakalipas na ilang taon, nakapag-refine siya ng kabuoang halos 20 baleful quelling pil. Nakatutuwa na mayroon pa siyang natitirang ilang profound zoysia crystal at bitter ornament herb, ngunit naubusan na siya ng lahat ng mga pantulong na sangkap, isang bagay na hindi niya inaasahan rati. Gayunpaman, ang batch ng mga tabletang ito ay sapat na para sa darating na mahabang panahon. Sa sumunod na sandali, naglaho si Hanli sa kinalalagyan at muling lumitaw sa kanyang silid sa barko, at tumayo si The Whist Exi nang makita ito. Kapatid na Exi, nanatili ka rito sa labas sa buong panahong ito, naapektuhan ba ang iyong katawan ng baleful chi rito sa anumang paraan? Biglang tanong ni Hanli. Ang katawan ko ay sa isang manika, puppet kaya hindi ito madaling mapasukan ng mga panlabas na puwersa. Bukod pa riyan, ang aking katawan ay nagtataglay ng kapangyarihan ng kidlat, kaya ang baleful chi rito ay walang epekto sa akin, kalmadong sagot ni The Whist Exi. Mabuti namang malaman iyan. May pumunta ba rito upang bumisita sa akin noong ako ay nasa seclusion? Tanong ni Hanli. Hindi sumagot si The Whist Exi, bagkus ay naglabas lamang ng isang salansan ng mga voice transmission talisman. Tinanggap ni Hanli ang mga talisman bago isa-isang sinuri ang mga nilalaman nito, kung saan natuklasan niya na halos lahat ng mga ito ay nanggaling kay Shi Chuankong, at mayroon ding isa mula kay Mo Guang na nagtatanong kay Hanli kung paano siya dapat magpatuloy. Lumabas si Hanli sa kanyang silid, saka ikinaway ang kanyang kamay upang maglabas ng isang voice transmission talisman, na kanyang kinausap ng maikli bago pinakawalan. Ang voice transmission talisman ay bumaril sa hangin bago naglaho sa silid ni Mo Guang sa isang kislap ng mata. Pagkatapos yun, naglakad siya patungo sa silid ni Shi Chuankong, saka gumawa ng isang hand seal upang maglabas ng isang bugzo ng puting liwanag na naglaho sa itim na restriction sa paligid ng silid. Ang restriction sa paligid ng silid ay mabilis na nagsimulang magkaroon ng kulubot bago tuluyang naglaho, kung saan ang pinto ay kusa ring bumukas. Nakalabas ka na rin sa wakas mula sa seclusion, kasamang The Whistly. Tuloy ka, pakiusap, sabi ni Shi Chuankong sa isang medyo paos na boses. Tinaas ni Hanli ang isang kilay habang pumasok sa silid, kung saan ang pinto ay sumara muli, at ang itim na restriction ay naibalik. Ang silid ay medyo madilim, at sa sandaling ito, si Shi Chuankong ay nakaupo sa isang sulok ng silid kasama ang pilak na kudyapi, loot, na nakuha niya mula sa mga guho ng True Montresec na umaaligid sa itaas ng kanyang ulo. Umaali-aligid din sa tabi ng kudyapi ang isang pilak na tsapa, badge, na puno ng mga disenyo ng pilak na bituin, at ito ang isa pang special attribute immortal treasure na nakuha niya sa pasukan ng mga guho ng True Montresec. Ang dalawang special immortal treasure ay naglalabas ng mga bugzo ng pilak na liwanag na bumubuo ng isang pabilog na harang ng liwanag sa paligid ni Shi Chuankong, at mayroon ding di mabilang na abong bandila ng array flags, na umaaligid sa kanyang paligid, na bumubuo ng isang komplikadong array na naglalabas pa ng isa pang pilak na harang sa labas ng pabilog na liwanag. Si Shi Chuankong ay nakaupo sa pinakagitna ng lahat ng mga restriction, at mukha siyang nasa kahabag-habag na kondisyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pula, at ang baleful chi ay umiikot sa kanyang buong katawan, na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang taong nasa bingit ng pagkabaliw. Ano ang nangyari sa iyo, kasamang The Whist Chi? Tanong ni Hanli na may nabiglang ekspresyon. Ang aking baleful decay, pagkaagnas dahil sa baleful chi, ay na-trigger ng baleful chi rito. Hindi ko inaasahan na ang Grey Realm ay magiging ganito kasaganya sa baleful chi. Sinubukan ko na ang lahat upang pigilan ito, ngunit hindi ko pa rin ito ganap na maitaboy, sagot ni Shi Chuankong na may mapait na ngiti.